May mga panahong tahimik ang langit, pero hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Diyos. Sa katahimikan, may kilos. Sa paghihintay, may hinog na biyaya. Kaya ngayon, hayaan mong ang panalangin ito ang maging daan para bumukas ang langit sa iyong buhay, para sa trabaho, para sa kasagutan, para sa pinto na matagal mo nang hinihintay na bumukas. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Ayon sa awit 37:5, ibigay mo sa Panginoon ang iyong lakad. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang papangyayarihin. Ito ang oras ng pananampalataya. Handa ka na bang manalangin at maniwala na may gagawin si Lord sa buhay mo ngayon? Halika't magsimula tayo. Kapag dumarating ang umaga, dala nito ang panibagong pag-asa, panibagong hininga, isang panibagong pagkakataon para maranasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya ngayong oras na ito, itigil mo muna ang lahat. Huminga ka ng malalim. Ilagay mo ang puso mo sa presensya ng Panginoon. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, sapagkat kahit bago mo pa banggitin ang iyong dalangin, alam na niya ang nilalaman ng iyong puso. Sa bawat araw na lumilipas, may layunin, walang nasasayang sa plano ng Diyos. At ngayong umaga, nais kang katagpuin ng Diyos sa panalangin. Sa Mateo 6:6, sinabi ni Jesus, "Ngunit ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka." Kaya ngayon, ito ang panawagan. Isara mo ang pinto ng takot at buksan mo ang puso mo sa Diyos. May sagot siyang inihanda para sa iyo. Isang salita mula sa langit ang maaaring magbago ng buong direksyon ng buhay mo. Kaya huwag mong hayaang lumampas ang sandaling ito. Sa katahimikan ng iyong puso, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Ihanda na natin ang puso para sa isang panalangin na hindi lamang basta salita, kundi pakikipagtagpo. Isulat sa mga komento, "Panginoon, kausapin mo ako." At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button. Dito tayo sabay-sabay lalago sa pananampalataya. Magsimula tayo sa panalangin. Bukas ang puso mo kasama ang Panginoon. Ngayong oras ay hihingin natin ang Kanyang presensya, Kanyang gabay at ang Kanyang bukas na pinto sa ating buhay. Panginoon, Ikaw ang aming tagapagbigay. Ayon sa Filipos 4:19, "At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Kaya ngayon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami lumalapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Inaabot namin sa iyo, O Diyos, ang bawat anak mong nakikinig ngayon, ang may mabigat na dinadala, ang naghahanap ng trabaho, ang may kailangan ng direksyon, ang nananalangin para sa bukas na pintuan. Alam namin, Panginoon, na wala ni isang panalangin ang nawawala, lahat ay naririnig mo. Kaya ngayon, sa pananampalataya, inilalagay namin sa paanan mo ang aming mga pangarap, ang aming mga suliranin, ang aming mga hinihintay. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng himala. Naway sa sandaling ito, bumaba ang iyong espiritu at maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan. Palitan mo ang takot ng tapang. Palitan mo ang pag-aalinlangan ng tiwala. Palitan mo ang kawalan ng katiyakan ng malinaw na direksyon. Sa aklat ng Mateo 10:6, sinabi mo, "Ngunit ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka." Kaya ngayon, Panginoon, isinasara namin ang pinto ng pagkabalisa, ng pagdududa, ng pangamba, at binubuksan namin ang aming puso sa iyo, pusong handang tumanggap, pusong umaasa, pusong nagtitiwala. Kami po ay naniniwala na kahit isang bulong lang ng iyong tinig ay sapat upang paandarin muli ang aming pananampalataya. Wala po kaming ibang aasahan kundi ikaw. Ikaw ang aming daan, ang aming tanggulan, ang aming tagapagbukas ng bagong oportunidad.
Tulungan mo ang mga naghahanap ng trabaho, Panginoon. Ipadama mo na hindi sila nakakalimutan. Ipakita mo na may pintuang naghihintay, may bukas na posisyon, may trabaho na ikaw mismo ang naghanda. Gaya ng sinasabi sa Mateo 9:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ama, para sa mga nalilito kung anong landas ang tatahakin, bigyan mo sila ng kaliwanagan. Para sa mga naguguluhan sa maraming pagsubok, dalhin mo sila sa kapayapaan. Sa mga nawalan ng sigla at pag-asa, buhaying muli ang apoy ng pananampalataya. Sa mga laging tinatanggihan, Panginoon, iparanas mo ang pagtanggap na nagmumula sa langit. Panginoon, inaangkin namin na may bukas na pinto sa bawat nananampalataya. Hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa iyong biyaya. Ang pintuang ito ay hindi ordinaryo. Ito ay may dalang layunin. Hindi ito basta-basta trabaho. Ito ay pagtawag. Hindi lang ito pagkakakitaan. Ito ay misyon. Kaya Lord, bigyan mo kami ng pabor. Ilagay mo kami sa tamang lugar, sa tamang oras, kasama ang tamang tao. Buksan mo ang mga pinto na hindi kayang buksan ng tao at isara mo ang mga pintong hindi para sa amin. Gawin mong malinaw ang iyong direksyon, tulad ng ulap sa araw at haliging apoy sa gabi na ginabayang ang Israel sa ilang, gabayan mo rin kami, Panginoon. Hindi namin kailangan ng mabilis na sagot. Ang kailangan namin ay ang tamang sagot mula sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil alam naming may ginagawa ka ngayon. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat dahil bago pa man namin banggitin ang aming panalangin, gumagawa ka na ng paraan. Salamat sa biyaya, salamat sa trabaho, salamat sa bukas na pinto. At habang natatapos ang panalangin ito, hindi natatapos ang galaw mo sa aming buhay. Ito ay simula ng bago, isang panibagong kabanata ng pabor, direksyon at pagtatalaga. Kaya ngayong sandali, Panginoon, pinupuri ka namin. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, gusto kitang hikayatin na sumama pa sa panibagong hakbang ng pananampalataya. Sumulat ka sa mga komento ng, Panginoon, binubuksan mo ang bagong pintuan sa buhay ko. Umaari mong banggitin kung anong pintuan ang nais mong buksan ng Diyos. Trabaho, negosyo, pag-asa, direksyon. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod na panalangin. Kasama mo kami araw-araw dito. Sama-sama tayong lalakad sa liwanag ng kanyang mga pangako. May mga sandaling tila walang nangyayari, panalangin na paulit-ulit, mga pinto na hindi bumubukas, mga tanong na walang kasagutan. Pero sa mata ng Diyos, ang bawat paghintay ay paghahanda. Walang sayang, walang nasasayang, walang luha na hindi niya binibilang. At sa gitna ng katahimikan, gumagalaw siya, dahan-dahan pero sigurado. Gusto kitang dalhin sa isang kwento sa Biblia na hindi lang kwento, ito ay isang salamin. Isang kwento ng pagsubok pero mas higit sa lahat, kwento ng tagumpay. Ang buhay ni Jose. Bata pa lang siya, binigyan na siya ng panaginip ng Diyos, panaginip ng promosyon, pag-angat, kapangyarihan. Pero bago siya makarating doon, nadaanan niya ang balon, ang pagkakanulo, ang bilangguan, ang katahimikan. Marahil katulad mo, may pangako si Lord sa buhay mo, pero tila ang mga nangyayari ay kabaligtaran. Imbes na bukas na pinto, saradong pinto ang lumilitaw. Imbes na trabaho, mas maraming rejection. Imbes na pabor, tila paulit-ulit ang pagod at pagkabigo. Pero pansinin mo ito, kahit kailan hindi umangal si Jose. Hindi niya kinwestiyon ang Diyos, hindi siya tumigil sa pagtitiwala. Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ito ay nakaugat sa pangakong alam niyang hindi magbabago. At dahil sa katapatan niya, nakalaya siya. At hindi lang basta nakalaya, ginamit siya ng Diyos upang iligtas ang buong bansa sa taggutom. Mula sa balon hanggang sa trono, mula sa bilangguan hanggang sa palasyo,
mula sa kawalan hanggang sa sobra-sobrang pagpapala. At ngayon, itanong mo ito sa puso mo, Lord, kaya mo rin bang gawin ito sa akin? Ang sagot ay, oo, at higit pa roon, dahil ang Diyos na sumama kay Jose ay ang Diyos din na kasama mo ngayon. Ang Diyos na nagbukas ng pintuan sa kanya sa oras na akala ng lahat tapos na ang lahat, ay ang parehong Diyos na magbubukas din ng pintuan sa iyo. Hindi lang para sa trabaho, kundi para sa layunin. Hindi lang para makaraos, kundi para magtagumpay. Hindi lang para mapunan ang kulang, kundi para iparanas ang kagalakan na umaapaw. Kapag ang panahon ng Diyos ay dumating, walang makakaharang. Kahit sinong tao, kahit anong kondisyon, kahit gaano pa katagal ang pagkakakulong sa pagsubok, kapag sinabi ni Lord na ngayon ang oras mo, lahat ay kikilos para sa katuparan ng kanyang layunin. Ang mga pinto na dati mong kinatok at hindi bumukas, bigla na lang magbubukas ng kusa. Ang trabaho na ilang beses mong inaplayan at hindi ka tinanggap, bigla kang tatawagan. Ang mga tagpong tila imposibleng mangyari, mangyayari. Dahil hindi imposible sa Diyos ang mga bagay na imposibleng sa tao. Sinabi sa awit 37:5, ilagak mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala. Ilagak mo sa Kanya ang buong puso mo, ang lahat ng plano mo at hintayin mo ang kilos ng langit. Dahil ang kilos ng langit, kahit tahimik, ay makapangyarihan. Kung nararamdaman mong para kang nakakulong sa kasalukuyan, alalahanin mo si Jose, hindi siya naiwan sa kulungan. Ganun ka rin, hindi ka mananatili sa lugar na iyan. May plano si Lord na ilabas ka riyan at itaas ka sa lugar na hindi mo inaasahan. Pero kailangan mo munang maniwala, hindi sa nakikita mo, kundi sa sinabi niya, hindi sa kasalukuyan mo, kundi sa hinaharap na hawak niya. At alam mo ba kung ano ang nagpabago sa lahat sa kwento ni Jose? Isang pagkakataon, isang panaginip na binigyang kahulugan niya para sa iba, isang araw na parang ordinaryo, pero ginamit ni Lord para baguhin ang direksyon ng kanyang buong buhay. Isang araw lang, at ang lahat ay nagbago. At maaaring ito na rin ang araw na iyon para sa iyo. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang magsasawa sa panalangin, huwag kang titigil sa pagtitiwala, sapagkat darating ang araw na ang lahat ng ito, bawat luha, bawat gabi ng pag-aalala, bawat pagtanggi, ay magtatagpo sa isang punto ng katuparan. At kapag dumating ang araw na iyon, malalaman mong hindi ka pinabayaan ng Diyos, ni isang segundo. Kaya sa oras na ito, pumikit ka, huminga ka ng malalim, tanggapin mo ang kapayapaan mula sa Kanya. Damhin mo ang presensya niya sa paligid mo. Parang sinasabi niya sa iyo ngayon, anak, ako ang magbubukas ng pintong hindi kayang isara ni Numan. Ako ang maghahatid sa iyo sa trabahong hindi mo kayang abutin sa sarili mong lakas. Ako ang Diyos na hindi kailanman nagkukulang at hindi kailanman nahuhuli. Ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento, salamat Panginoon, alam kong ikaw ang gumagawa. O kung nais mong maging mas personal, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang pintong nais mong buksan para sa akin. Maaari mo ring banggitin kung anong klaseng pintuan ang hinihintay mo, trabaho, negosyo, oportunidad, direksyon. Gamitin mo ang komento bilang bahagi ng iyong panalangin. Dahil minsan, ang pag-type ng isang panalangin ay maaaring maging simula ng isang sagot. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo ang subscribe button, hindi para sa algorithm, kundi para sa panibagong panalangin araw-araw na magdadala sa iyo ng pag-asa, inspirasyon at mga himalang hindi mo inaasahan. Dahil dito sa komunidad na ito, hindi ka nag-iisa. Sama-sama nating haharapin ang bawat umaga sa gabay at liwanag ng Diyos. Sabihin mo nga ngayon sa sarili mo, may ginagawa na si Lord. Dahil totoo iyan. Kahit hindi mo pa nakikita, ang langit ay kumikilos na para sa iyo. At ang susunod na mangyayari, baka ito na ang hinihintay mong pagbabago.
Sa sandaling ito, tahimik mong mapapansin may gumagalaw, hindi sa paligid mo, kundi sa loob mo. Isa itong paanyaya, hindi lang para manalangin, kundi para maniwala ng buo, para hindi lang maghintay, kundi sumabay sa kilos ng Diyos. Dahil minsan, ang sagot sa panalangin ay hindi lang darating bilang milagro. Minsan, darating ito bilang direksyon, isang tinig mula sa langit na dumarating sa puso mong handang makinig. Iyon ang ginagawa ng Diyos ngayon. Isinasalaysay niya ang bagong kabanata ng iyong buhay. At ang simula nito ay hindi palaging maririnig sa labas. Minsan, sa gitna ng katahimikan, sa isang simpleng panalangin ng umaga, sa isang bulong ng pag-asa, ipinaparanas niya na hindi pa tapos ang lahat, nagsisimula pa lang. Ngayon, nais kitang kausapin mula sa puso. Bawat araw na ginigising ka ng Diyos ay patunay na may layunin pa ang buhay mo. Bawat umagang binibigyan ka niya ng hininga ay paalala na may pintuan pang dapat mong lakaran. At kahit minsan, parang paulit-ulit lang ang lahat, trabaho, paghahanap, panalangin, pagod, alam mong may parte ng puso mo na nagsasabing, Panginoon, kailan naman ako? At narito ang sagot, Anak, ngayon. Hindi palaging sumisigaw ang Diyos. Hindi palaging may lindol o apoy. Tulad ng kay Elias, dumaan ang Diyos sa isang banayad na tinig. At marahil sa video na ito, sa mismong sandaling ito, iyon na ang tinig na matagal mo nang hinihintay. Tinig na nagsasabing, Ako ang Diyos ng pangako. Ako ang Diyos ng paggalaw. Ako ang Diyos ng mga pintuang hindi kayang pigilan ng mundo. Pero bago buksan ng Diyos ang pintuan, nais niya munang ihanda ang puso mo para dito. Dahil hindi lang ito basta trabaho, ito'y misyon. Hindi lang ito basta oportunidad, ito'y bahagi ng kanyang plano para sa iyo. Kaya ngayon, pagnilayan natin ang tatlong susi ng pabor, pananalig, pagsunod, at pagpapakumbaba. Una, pananalig. Ito ang batong pundasyon ng bawat bukas na pinto. Ang pananalig ay hindi lamang paniniwala sa kaya ng Diyos, kundi sa kanyang kagustuhang gawin ito para sa iyo. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, sa kabila ng delay, sa kabila ng katahimikan, sinasabi mo, Panginoon, naniniwala pa rin ako. Hindi ito bulag na pananampalataya. Ito ay malinaw na pagtitiwala. At kapag may pananalig ka, ang langit ay naaantig. Sinabi sa Hebreo 11:6, sapagkat hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sino mang walang pananampalataya. Kaya ang bawat hakbang mo sa paniniwala ay isang pagtulak sa pintuan ng himala. Ikalawa, pagsunod. Ang pagsunod ay hindi palaging madali, ngunit ito ang susi sa pagsunod ng biyaya. Hindi lahat ng direksyon ng Diyos ay ayon sa ating kagustuhan. Minsan, tatawagin kanyang sumubok muli. Minsan, uudyukan kanyang iwan ang komportabling lugar. At minsan, hahayaan kanyang dumaan sa proseso para mas tumatag ka. Tulad ni Abraham na iniwan ng lahat upang sundan ang tinig ng Diyos. Walang detalyeng alam, pero sinunod pa rin. Ang ganitong uri ng pagsunod ay umaakit sa sobrenatural. Ito ang uri ng paniniwala na sinasabing, kahit hindi ko maintindihan, Panginoon, susunod pa rin ako. Ikatlo, pagpapakumbaba. Ang mga bukas na pinto ay hindi binubuksan ng yabang o karunungan ng mundo. Ang mga ito ay binubuksan ng mga pusong handang yumuko, handang matuto, handang kilalanin na Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka. Sa Santiago 4:10 sinabi, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at kayo'y kanyang itataas. At sa mismong oras na ito, habang ikaw ay nagpapakumbaba, may pintuang unti-unti nang nabubuksan. Ngayon, damhin mong mabuti ang presensya ng Diyos. Hindi ito isang kwento lamang. Ito ay paalala na may ginagawa na si Lord. Hindi niya kailanman nakakalimutan ang panalangin ng tapat. Hindi siya manhid sa mga luhang itinago mo sa gabi. Hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam. Siya ay tahimik dahil may hinog na plano.
Sa tuwing pinagpe-pray mo ang trabaho, ang pintong dapat buksan o ang direksyong matagal mong hinihintay, may anghel na inaatasan, may galaw na hindi mo pa nakikita. At ngayon, unti-unti nang itinatapat ng Diyos ang mga piraso ng kwento mo. Hindi mo pa man ito nauunawaan, pero mararamdaman mo na may kakaibang kapayapaan. Ito ang kapayapaan na galing lang sa langit. Kapayapaang hindi gawa ng sitwasyon, kundi gawa ng presensya ng Diyos. Kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ngayon, handa ka na. Hindi mo kailangang maghintay pa ng kumpirmasyon. Ang Diyos mismo ang nagsasabi, "Anak, bukas na ang pintuan, tinatanggap kita, pinili kita, magsimula ka na." Huwag mong hayaang dumaan ang araw na ito na walang tugon mula sa puso mo. Ito ang oras para ipahayag ang pananampalataya. Isulat mo sa komento, "Panginoon, tinatanggap ko ang pintong inihanda mo para sa akin." Kung nais mong maging mas personal, ito ang pintuan na hinihintay ko, Lord. Maaari mong punan ang patlang, trabaho, promosyon, tawag sa interview, direksyon, bagong simula. Minsan, ang simpleng pagsulat ng panalangin ay nagsisimula ng paggalaw mula sa langit. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ngayon. Dito sa ating komunidad, bawat panalangin ay may katuwang, bawat araw ay may gabay. Sama-sama tayong maglalakad sa landas ng pananampalataya habang pinapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Sa bawat umaga, sa bawat panalangin, sa bawat pintuang bubuksan niya. Ngayon, ihanda mo na ang puso mo. Dahil sa susunod na hakbang, mas lalalim pa tayo, mas lalapit pa ang sagot, at baka ito na ang mismong sandaling pinakahihintay mo. Sa bawat tibok ng puso mong nagtatanong, hindi pa ba ito ang oras? Narito ang sagot, oo, ito na. Ang ilaw na dati malamlam, ngayon ay kumikinang. Ang daang dating hindi mo makita, ngayon ay unti-unti mong nadedekubra. Ang pinto na matagal mong hinila, ngayon ay bumubuka, hindi dahil sa lakas mong sarili, kundi dahil sa kilos ng Diyos sa iyong buhay. Dahil sa ilalim ng bawat panalangin ng umaga mo, sa likod ng bawat Panginoon, kausapin mo ako, may inilalagay na Kanya. Isang plano na tatanggapin mo sa tamang oras at tamang paraan. Sa pagharap mo sa pinto ng bagong trabaho, bagong pagkakataon, bagong direksyon, hindi lang basta pindutan ang binubuksan ni Lord, kundi isang tarangkahan patungo sa misyon. Ngunit tandaan, ang trabaho o oportunidad na hinahangad mo ay hindi lamang sagot sa benzina ng pang-araw-araw. Ito ay bahagi ng matanglawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon, pakinggan mo ang 3 bukas na pahayag na para sa iyo. Ako'y gagamitan, ako'y magkakaloob, ako'y magbubukas. Naipagmalaki mo ang 3 salitang ito sa puso mo dahil ang Diyos na nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng direksyon, ang Diyos na nagbibigay ng pinto, nagbibigay ng layunin, ang Diyos na nagbubukas ng bagong yugto, nagbabalik ng kaligtasan. Una, ako'y gagamitan, hindi ka lamang basta papasama sa isang lugar para tumanggap ng sweldo. Ikaw ay ilalagay para sa isang layunin, upang magsilbi, upang magpaloob ng pag-asa, upang magtaglay ng liwanag kung saan may kadiliman. Gaya ng sinabi sa Salmo 37:5, ilagak mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang papangyayarihin. Hindi Kanya ginagamit dahil sa galing mo lang, ginagamit Kanya dahil pinili mo siyang sumunod. At sa pagsumunod mo ngayon, ikaw ay pinagkakalooban ng pabor na higit pa sa inaasahan. Ikalawa, ako'y magkakaloob. Hindi lang trabaho ang darating, biyaya ang kasama. Hindi lang oportunidad, pagpapala. Hindi lang direksyon, presensya. At habang ikaw ay nananalangin ng panalangin ng umaga, habang inuusap mo ang Diyos at sinasabi, Panginoon, kailangan ko ng bukas na pinto. Tandaan mo, ang Diyos ay mayroon ng sagot bago pa man mo itanong, at ang sagot niya ay magiging malinaw sa tamang panahon.
Handa mong tanggapin, gamitin mo na ang iyong tinig ng pananampalataya at sabihin, Panginoon, binibigyan mo na ako. Ikatlo, ako'y magbubukas. Marahil may pinto kang hinila ng maraming ulit, ngunit hindi pa rin bumubukas. Ngayon, hindi mo na lang hinahatak, inaantay mo na ito'y bumukas sa tamang paraan. Ang Diyos ang siyang magbubukas, walang makapipigil. At sa sandaling iyon, hindi lang basta pinto ito. Ito ang tagumpay, ito ang misyon, ito ang tugon sa panalangin mo. Kaya huwag mong hayaang masayang ang oras. Huwag mong ipagpaliban ang paglapit sa Kanya. Huwag mong i-downgrade ang pag-asa mo dahil ang pag-asa ay buo at ang trabaho na hinintay mo lalapit na. Ngayong alam mo na ang tatlong ito, ipagpatuloy mo ang paglalakad, hindi by chance kundi by faith, hindi by sight kundi by promise. Ang pintuang susunod ay hindi magiging mismong trabaho lang, kundi ang trato ng Diyos sa iyo nang may panalo. At ito ang oras na dapat mong sabihin, Panginoon, dito ko na ilalagay ang aking tiwala, dito ko nasisimulan ang bagong kabanata. Ngayon, isang direktang tanong para sa iyo. Ano ang pangalan ng pintuan na nais mong buksan ng Diyos sa iyong buhay? Isulat sa mga komento. Panginoon, buksan mo ang pintuan para sa disindipwan. Punan mo ang patlang, trabaho, negosyo, misyon, serbisyo, direksyon. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, gawin mo na para hindi ka mahuli sa pagkakataon ng susunod na panalangin, susunod na hakbang ng direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng bahaging ito, dalhin mo sa puso mo, ang tugon ay papalapit, ang pinto ay malapit ng bumukas, at sa susunod tayo, lalakad ng may mas malalim na pananampalataya, mas malawak na pagtanggap, mas makapangyarihang paggalaw. Huwag mong palampasin ang sandali ng sagot. Ngayon kaibigan, hawakan mo ang Diyos sa iyong puso. Huwag mong pakawalan. Dahil ang bawat salitang sinabi mo ngayong araw ay itinalaga para sa isang layunin. Ang iyong pagbabago, ang iyong pagpapala, ang iyong bukas na pintuan. Sa liwanag ng umaga, natayo ka sa panalangin, sinunog mo ang alinlangan at pinili mong maniwala. At ngayon, ito na ang sandali ng pagsasakatuparan. Hindi ito pangarap lamang, kundi isang karanasan, panalangin ng umaga na may hugis, direksyon ng Diyos na may resulta, pangako ng Diyos na may katuparan. Sa bawat hakbang mo ngayon, tandaan, ito ay hindi solo walk, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kaagapay mo at ang komunidad na ito, sama-sama nating iniikot ang daan ng pananampalataya. Nais kong sabihin sa iyo, ikaw ang tinawag, hindi sa negosyo lang, hindi sa trabaho lang, hindi para sa pansamantalang pagkakataon, kundi para sa misyon. Ang pintuang kasalukuyang hinintay mo ay magdadala hindi lamang sa iyo, kundi sa iba. Sa iyong puso, nalalaman mo ito. Maganda ang pagkakataon dahil ang Diyos ay hindi gumagawa ng halftime. Hindi siya naghahati ng plano para sa mga nag-aalinlangan, para sa mga tumitindig ng buong pananalig. At ngayon, sa dulo ng paglalakbay na ito, hinihikayat kitang pumasok ng buong tapang, buong tiwala, buong puso. Maaaring tanong mo, paano ko malalaman na ito na? Heto ang sagot. Kapag napahinto mo ang pagtingin sa paligid at nakinig sa tinig ng Diyos, kapag hindi mo na ginamit ang mga salitang baka, siguro, kundi nag-type ka ng, Panginoon, ito ang pinangako mo, at inilagay mo sa komento, ako'y handa sa bukas na pinto ang binubuksan mo, dahil ang pagkomento mo ay tanda ng pagtitiwala, ng hakbang, ng pagsunod. Bukas ang pinto, kaagad man o sa Diyos na tamang oras, ba't hindi na ito imahinasyon? Ito na ang real, ito na ang kilusa ng langit sa buhay mo. Nandyan na ang tawag, nandyan na ang pagkakataon, nandyan na ang misyon. At ngayong gabi bago mo matulog, ipikit mo ang mata at sabihin sa sarili, ako'y pinili, ako'y may direksyon, ako'y may pintuang bubuksan. At bukas pagising mo, sundan mo ito. Manalangin ka muli, yakapin mo ang pag-asa, gawing patotoo ang bawat Panginoon, kausapin mo ako.
Dahil ang Diyos ay hindi naghihintay ng tag-umpay mo para magmahal, naggala siya sa takipsilim ng pag-aantay, nagre-review ng puso mo, nag-aayos ng plano mo, at ngayon lalakad kayo ng magkasama. Nais kong magtanong sa iyo, anong punto ng buhay mo ang handa mong ilaan sa Diyos ngayon? Isulat sa komento, Panginoon, dito ko ilalagay ang buhay ko. O punuan mo, ako ay handa sa pintuan ng Ipedidans. Trabaho, pag-angat, direksyon, misyon. I-subscribe mo na ang channel na ito. Huwag mong palampasin ang susunod na panalangin na magdadala ng bagong pag-asa. Pindutin mo ang like button at i-click ang video na lalabas sa screen ngayon para hindi ka mahuli sa susunod na pagsibol ng pagpapala. At kapag ginawa mo ito, hindi lang ikaw ang natanggap ng biyaya. Nagiging bahagi ka ng komunidad ng pananampalataya kung saan bawat panalangin ay may tugon. Kapag sinabi mo sa sarili, ako'y handa, maririnig mo ang tugon mula sa langit. At ang tugon na ito, maaari mong maramdaman, makitang nagaganap o madarama sa puso, ay magsisimula bilang maliit na paggalaw, pero darating ito ng malaki. Isang tawag, isang email, isang pag-usap na magpapabago ng direksyon. At ang pinto, buksan. Hindi pa pala nakita ng mundo, ngunit nakikita ito ng Diyos. Hindi pa pala sinasakyan ng lahat, ngunit sinakay na ito ng plano niya. Simulan mo na ang bagong yugto. Ibang-iba ito sa nakaraan. May tatak na biyaya, may tanda ng pabor, may marka ng pagkilos ng Diyos. At ikaw, kaibigan, ay gaganap sa loob nito. Huwag kang manakit sa alinlangan. Huwag kang bumalik sa lumang landas ng takot. Lumakad ka na sa unahang hakbang ng pananampalataya habang hawak mo ang pahayag, Panginoon, ginawa mo na. At sa puso mo sabihin, salamat Panginoon dahil kung pinili mo ako. Salamat sa pagstay. Salamat dahil naniniwala ka. Salamat dahil open ka sa tinig ng Diyos. Mag-click ka ngayon sa video sa screen para sa susunod na hakbang at mas malalim na pagyakap sa direksyon niya. At sabihin mo sa komento, Amen, ikaw ang gumagawa, Panginoon. Sabayan mo yun ng maraming salamat po dahil sa bawat panalangin, bawat pagsulat, bawat hakbang may nagaganap. At dahil dito rin, nakikita mo na ang mga pintuang nangangailangan mong buksan ay nakalinya na. At sa susunod na video, haharapin natin ang mismong bukas na panalangin, ang aktibong paggalaw ng biyaya sa buhay mo. Patuloy kang sumunod, patuloy kang manalig, at maniwala ka, ang pinakamahusay ay papasok sa buhay mo.